Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timuting Programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news pillars ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal na bagabayang akala mga paninira, baging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Sergio Calma. Meron 74 na mga comments. Nandiyan po si Divina Dicuatin. Meron 64 na mga comments. Shane Sibal. Meron 46 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron 31 na mga comments. And Maria Mindesiplon. Meron 27 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong gagalike, laging shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, huwag natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today, very bibong-bibo dito sa aming lugar mga kabayan. Kasi nga, kanina po, gabi mga kabayan, nagkaroon kasi na proclamation party dito sa lugar ni Sir Ivan. Napansin niyo ba na meron pang tugtog mga kabayan? Kasi nga, nagkaroon po ng street disco. Alam po yan ng mga probinsyano ng taga-probinsya kung gaano po kabibo yung street disco mga kabayan. Di ba talagang lingaw eh? Sa Bisaya makabayan, lingaw na lingaw talaga eh. Talaga pong bibo. At saka happy makabayan. So nanalo po yung sinuportaan ni Sir Ivan na mayor. Pati po yung mga konsehales makabayan. So until now, tingnan nyo yung oras, almost 3 o'clock po or 3 o'clock na po ng madaling araw makabayan, meron pa rin pong street party. And I believe until morning yan makabayan. Diba ganyan po yung disco kapag probinsya? Until morning. Kahit mainit na nga eh. Meron pa rin pong disco makabayan. So anyways, congratulations sa kay Mayor and also sa mga konsehales. Ayaw lang pong magitin makabayan yung pangalan nila kasi nga malalaman tayo na mga DDS kung taga saan si Sir Ivan. Okay? So anyways, speaking of proclamation mga kabayan, di ba nakita ho natin sa balita na sunod-sunod na rin po yung proclamation doon sa mga kongresistang nanalo mga kabayan. Especially sila si Speaker Martin Romualdez, siya po ay re-elected mga kabayan. Pati po yung anak ni BBM na si Congressman Sandro Marcos mga kabayan. Ito po ang ating balita. Sunod-sunod na ang proklamasyon ng mga nanalong kongresista sa Hatol ng Bayan 2025. Kasunod ng halalan, inaabangan naman ngayon ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Formal nang naiproklama si House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Ito na ang kanyang ikatlong sunod na termino at ika-6 naman sa kabuuan. Siyempre naman na matuloy-tuloy po ang serbisyo at performance para sa primerong distrito. From Tacloban to the rest of the municipalities, we shall continue
with the good works and the service that you all deserve. Sa Ilocos Norte, naiproklama na rin para sa kanyang ikalawang termino si Presidential son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Lubos ang pasalamat ng kongresista sa patuloy na suporta ng publiko at hinimok niya ang lahat na magkaisa para sa mas magandang bukas ng Pilipinas. Sa party list naman, sa ngayon nangunguna sa bilangan ang Akbayan Party List. Abot-abot din ang kanilang pasalamat sa higit 2 milyong Pilipino na bumoto para sa kanila. Sa ngayon, matapos ang eleksyon, isa sa mga inaabangan sa Kongreso ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Good Government Chair Joel Chua, re-elected congressman ng Maynila at isa sa mga impeachment prosecutors ng Kamara, naniniwala siyang malakas pa rin ang kanilang laban. Okay, speaking of impeachment trial mga kababayan, upcoming impeachment trial, ito po talaga po ay kaabang-abang at very excited po si Sir Ivan. Kasi nga 'di ba, meron pong idagdag mga kababayan na 2. Kasi nga 'di ba, doon po sa House Prosecutor ng Kamara mga kababayan, meron kasing natalo doon, 2. Ito pong si Jill Bungalon, pati po si Loreto at Charan yata yung mga kababayan, if I'm not mistaken. At Charan ba yun? So sila po ay natalo. Ngayon, sila po ay naghahanap kung sino yung idagdag nila doon na qualified mga kababayan. At syempre, talaga pong dapat na very knowledgeable dito po sa nangyaring investigation na sunod doon sa House Squad or sa Quad kong House Squad na pala sa Quad kong mga kababayan, pati po doon sa Senado. Tungkol dito po sa investigation sa confidential funds mga kababayan. So meron po sila nakita, 2. At mamaya pag-usapan natin yan. And also pag-usapan po natin mga kababayan, itong pag-amin ng isang DDS tungkol dito kay Kibuloy. At dito po sa pag-amin ng DDS mga kababayan, ito na po ating ebidensya. Dito po natin mapatutuhanan yung ating analysis last mga kababayan tungkol dito sa sitwasyon ni Kibuloy, okay? So marami talaga pong magagalit dito na member ng COJIC, pati po yung ibang DDS makabayan. And also pag-usapan po natin mamaya, ito pong tungkol kay Senator Amy Marcos. Kasi nga meron pong sumabog na balita ngayong araw makabayan tungkol doon, daw ha, na meron dang inimplanta na spy itong si Amy Marcos na police, general makabayan, doon sa PNP. Ito ay kanilang spy na mga DDS. At daw, di umano, ito rin po daw ay karelasyon, kalaguyo ni Senator Amy Marcos. Pero hindi po siya ang sabi niyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung sino yung vlogger na nagsabi niya makabayan. Okay? At syempre, tungkol po kay Marcoleta. Pag-usapan natin sila mamaya makabayan. But before that, bigyan pansin muna natin. Itong isinumbong sa atin ng ating viewer makabayan tungkol doon sa nangyari sa Misamis Oriental. Kasi nga, 'di ba, sa Misamis Oriental makabayan, 'di ba, nandiyan po yung Cagayan de Oro. Meron kasi nangyari doon na hindi talaga maganda ang sinabi yung tumakbo pa noon na ngayon na po ay nanalo makabayan bilang isang gobernador. Itong nagngangalan na si Juliet Oy makabayan. Kasi ang dating governor dyan sa Misamis Oriental nagngangalan na Peter Onabia. Isa pong Marcos makabayan. So santo say, siya po ay tinalo dito sa mga DDS. So ngayon, ito po yung sinuportaan na kandidato ng mga DDS. Ito pong nagngangalan na Juliet Oy makabayan. So siya na po ngayon yung governor dyan sa Misamis Oriental. Merong ginsend sa atin na email, isang concerned citizen at saka ito po ay ating supporter makabayan, supporter report kay PBBM na kung saan sabi niya, hi po Sir Ivan, sana ma-vlog mo to tungkol dito sa CDO na issue. Kasi according sa kanya, ang nangyari po kasi dito sa amin ay ang governor namin ay natalo at may new governor na po, pero maka Duterte. At parihas lang kabastos sa mga Duterte. Pero sa congressman namin, lahat nanalo. At sa lahat na kasamahan ng aming sinuportaan ay nanalo. Which is mga Marcos makabayan. Pero bago pa po nag-election, itong si Juliet Oy, ngayon na po ay nanalo bilang governor makabayan, grabe daw manira. So meron siyang ibigay sa akin na link makabayan, yung pong video ng ngalan na Juliet Oy. Sabi niya, sana ma-vlog nyo po at pakisabi sa mga viewers nyo na mga taga CDO, taga Cagayan de Oro, pakishare kasi maraming hindi nakaalam daw dito makabayan.
Nag-fake news po kasi at matagal na po sila nag-fake news. Pero okay lang po kami kasi isa lang natalo sa Padayon Pilipino, which is mga Makamarcos. At sa mga Makaduterte, ito lang po daw siya yung nanalo mga kababayan, itong nagangalan na Juliet Oy. Okay? So sa mga kababayan natin po ng mga viewers dyan sa Cagayan de Oro, please i-share ninyo itong bidyong ipapakita ko sa inyo. Kasi ang kanyang akusasyon mga kababayan, ito po'y napakaseryoso. Tungkol ito sa kapulisan and also kasundaluhan dyan sa Misamis Oriental mga kababayan. For more details, let's watch this. Daghan siya pulis na iyang nanabayran. Army pulis di pamayran para sa iya. Unahin anak kakapayason atong gobernador. Hilas kaayo. Una ingon ko kaninyo, magpili siya karon kung kinsa iyang atubangon. Dili mi kakahadlok niya kay mas guwapa kami ni Karen Lakas. Okay, so dahil yan po ay Tagalog mga kababayan, i-translate natin. Ang sabi niya, yung kapulisan daw dyan sa Misamis mga kababayan, pati po yung mga kasundaluhan, binayaran daw nung former governor, ito pong si Yunabia. Binayaran daw mga kababayan. Alam niyo ba talagang napakaseryoso na akusasyon yan? Bakit? Alam mo natin, yung kapulisan natin, pati po yung kasunduluhan natin, sila po ay non-partisan mga kababayan. Hindi sila nakikialam dito sa politika, hindi sila nakikialam dito sa eleksyon, lalong-lalo na sa eleksyon mga kababayan, bawal na bawal ho yan. So yan po ay napakaseryosong akusasyon mga kababayan. At dapat itong makita ng taga-COMELEC. At dapat rin po itong makita ng taga-CIDJ, lalo na kay General Torre mga kababayan. So i-forward natin to. Tulungan nyo si Ivan, i-forward tong video na to para kumalat mga kababayan. Para malaman po ng taga-CDO, sa buong Misamis Oriental, ang pinagagawa na fake news ni Juliet Oy mga kababayan. 'Di ba? Naalala nyo ba na 'di ba meron pong isang pulis, yung vlogger na pulis mga kababayan na may pagkagunggong talaga yon kasi nga kanya pong pinagtanggol niya yung si Digong na time po na dinala po dun sa dahig mga kababayan sa ICC. Yung pag-aaresto kay Digong. 'Di ba galit na galit siya? Talagang hindi na siya sumuporta kay PBBM, hindi na siya sumuporta po sa kapulisan natin. Siya po ay tinanggal sa pwesto mga kababayan. So ito rin po ang mangyayari. Ito rin po ang mangyayari na sabi ko, ito po ay napakaseryosong issue mga kababayan. Dapat malaman ito ng ating gobyerno. Bakit hindi ito nila pinoward ng taga-CDO mga kababayan? Or siguro sa mga supporter dyan sa mga DDS, takip bibig sila. Kasi nga kanila pong manok yan mga kababayan, si Juliet Oy. Okay? So ganyan talaga no, yung mga ugali ng mga DDS talagang mahilig mag-fake news eh. Talagang namayagpag ang kanilang fake news mga kababayan. So probably dahil po sa nakarinig po ng kanyang fake news, so marami siyang nauto na bodol. Kaya siguro ito po yung dahilan kung bakit natalo yung former governor mga kababayan na si Yunabia. Okay? So again, sa taga-CDO, tulong-tulong tayo. I-share natin ang ating vlogs, mga kababayan. Okay? So anyways, speaking of Kibuloy, mga kababayan, kasi nga, di ba, napag-usapan natin si Kibuloy, na intro ho natin. Narinig na ho natin sa balita na siya po ay nanawagan ngayon ng manual recount, mga kababayan. Bakit? So before natin po reaksyonan, ipakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. Nananawagan ng manual recount ang company Apollo Kibuloy kaugnay ng 2025 senatorial race dahil sa mga ulat ng overvoting, ballot reading errors at iba pang irregularidad sa halalan. Ayon sa tagapagsalita ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi ito pagtutol sa demokrasya kundi panawagan para tiyakin ang integridad ng halalan. Tinanggihan ng COMELEC ang panawagan dahil hindi pinapayagan ng automated election law ang manual recount sa precinct level. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong human trafficking at pang-aabuso. Okay, dyan lang yan. Kasi merong sasabihin doon mga kababayan na medyo red flag kasi kay YouTube. Yung tungkol po sa isang kaso, yung ginanon niya yung mga minor mga kababayan. So, aga lang po iparinig yon. Ngayon, mga kababayan ko, bakit sila naniniwala na merong kalokohang nangyari sa eleksyon ngayon? Kasi hindi nila matanggap na itong si Kibuloy mga kababayan, ika-31 ho siya
Di ba? Napakalayo mga kabayan, 31. Which is yan po ay hindi talaga matanggap ng mga DDS kasi nga di ba si Kibuloy. Ang Kojek daw sabi ni Kibuloy na meron silang 8 million na mga membro. Pero nakuha lang po niya na boto mga kabayan is only 5.5 million. So nasaan daw yung iba mga kabayan? Kaya hindi sila maniniwala. Pero ang palusot dito notoryon kasi daw meron daw mga sinasabi na meron problema doon sa system, may problema doon sa machine, meron problema doon sa mga, siyempre mga anomalyang nakita ng mga kabayan, base po ito sa sinabi po nila ni Glenchong. So yun ang kailangang palusot. Pero ang totoo niyan, hindi nila matanggap na malayo ang place ni Kibuloy. Ika-31 mga kabayan, napakalayo niyan. Kasi sila po naniniwala tungkol doon sa sinabi at saka inilabas po na survey, yung senatorial survey mga kabayan, yung latest po na ipinakalat po ng Archlight. Kilala ba natin yung Archlight na Facebook mga kabayan? Alam nyo ba na yan po ay pagmumari ng Isiminay mga kabayan? Alam ba yan ng mga DDS? Yan po ay isang DDS Facebook page, ang Archlight. Yan po ay pinangunahan ng taga-SMNI. Ngayon, dito kasi sila nagbabase na number 1 daw lagi sa survey ng Archlight itong si Kibuloy. Sa unang bugso ng ating balitaan, numero 1 si KOJC leader Pastor Apollo C. Kibuloy sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight, habang pumangalawa naman ang mga re-electionist na sina Senador Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Pasok ang Duterte sa Magic 12 sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Ginawa ang survey mula May 1 hanggang May 5 kung saan ang followers ng page ay bumoto mula sa 64 na senatorial candidates. Umabot sa kabuang 956,423 ang mga botante at halos 12.8 million naman ang engagement sa lahat ng kanilang platforms. Ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy ang nanguna sa naturang survey. Nakakuha ito ng 92,401 na boto sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Sinundan siya ng mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Pang top 11 naman si Representative Camille Villar at Bonifacio Busita. O, di ba? Ka-number 1 doon sa survey si Kibuloy mga kabayan. Sila lang ang gumawa ng survey na yon. Kaya hindi lang matanggap kung bakit ika-31 itong si Kibuloy mga kabayan. Lalong-lalo na doon rin po sa kanyang sinabi na meron na daw siyang nagawa na 70 bills mga kabayan. Isipin niyo po, nandyan lang sa kulungan ito si Kibuloy, nakagawa siya ng 70 na bills mga kabayan. Ganito niya inuto ang kanyang followers, pati po yung mga DDS na bumoto dito. Sa akin pong pagkakulong dito, mga 70 na po, 70 ang bill na nagawa ko. Isusulong ko ito upang maging batas diyan sa Senado kasama ng aking mga kasamahan. Kaya vote straight, PDP laban. O, di ba? 70 na po kabil sa kanyang nagawa mga kabayan. Partida! Nandyan lang ho siya sa kulungan. Siguro, isa sa kanyang nagawa na bill mga kabayan, hindi makukulong yung gamanon ho na nang-abuso ng minor mga kabayan. Hindi makukulong. Pati po yung mga human traffickers, hindi makukulong. Pati po yung mga gunggong na gumagamit po ng ipinagbawal ng gamot mga kabayan, hindi makukulong. Malamang sa malamang ang kanyang mga bills, kalokohan yan at puro yan pabor sa kanila mga kabayan. Tingnan nyo, meron siyang napaniwala dyan sa Muntinlupa mga kabayan. Meron pong 11,566 na bumoto kay Kibuloy dyan sa Muntinlupa. Nakatawa talaga Talagang napapaisip ng mga kabayan, sino mga taong ito? Dyan sa Muntinlupa, 11,566 na bumoto dito kay Kibuloy mga kabayan. Di ba? Sa karamihan po sa mga nakulong dyan sa Muntinlupa, di ba mga ayaw dito kay Digong? So nakaduda talaga So kahit nga yung mga supporters, ng mga DDS, hindi nila binoto ito si Kibuloy mga kabayan. Ito na po, insert natin. Meron kasi pagkaamin dito, itong DDS na hindi talaga nila ibinoto itong si Digo, itong si Kibuloy. Kasi according sa kanya mga kabayan, sorry sa mga kapwa ko DDS. Di kaya ng conscience ko i-vote si Kibuloy. Sino ba naman kasing boboto sa taong sabi niya siya si Jesus Christ?
Kung sinabi niya sana na siya ang last airbender, iboboto ko siya. O di ba napakasakit tong sinabi nito ni D. Rolando Gabriel Makabayan, Gabriel. Di ba? DDS yan. Pero ngayon umamin sila. Hindi nila ibinoto itong si Kibuloy Makabayan kasi hindi na tumatik. Hindi niya kayang lunukin. Hindi kaya ng kanyang konsensya. Kaya nga tingnan nyo ang mga comment dyan sa baba Makabayan. Sabi niya, negative talaga yan, coach. Lalo na pag may anak kang babae, red flag. Yung may mga record na, alam nyo na po yung sinabi, basahin nyo lang po, malinaw na basis ng FBI sa kanya. Yon, hindi ka maliligtas kapag hindi ka daw dumaan sa kanya. Bakit sa Tatay Digong, BFF niya pa, hindi niya niligtas? Akala ko nga ipipindutin niya kagabi ang remote. Langya ka champ, nabuga ko, iniinom ko sa post mo. Last airbender talaga. O di ba ito na po yung pag-aamin ng DDS na hindi nila ibinoto itong si Kibuloy. Pati rin po yung INC Makabayan. Hindi ibinoto nila itong si Kibuloy. Kasi nga di ba lumabas noon saka sumabog noon na balita-balita Makabayan na suportado daw ng taga INC itong si Kibuloy dahil dito kay Marcoleta. O diba? So ngayon, nanawagan ngayon itong kampo ni Kibuloy na magpa-manual recount Makabayan. Okay lang ba sa atin? Okay lang ba sa inyo na magpa-manual recount Makabayan para lang kay Kibuloy? Hey, please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ibang usapin Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo. Ito namang ibig sabihin tungkol dito kay Senator Amy Marcos. At saka ipakita ko sa inyo ang vlog ni Takiro Miyamoto. Pero ang kanyang information na nakuha Makabayan, galing po doon kay Mima Alicia. For more details, let's watch this. Bago po natin pag-usapan itong di umanong spy sa loob nga po ng PNP na tanim daw ni Amy Marcos, meron po akong mensahe dun po sa mga pro-admin, PBBM supporter, at kahit po dun sa mga loyalista na bumoto kay Amy Marcos. Sasabihin ko na po sa inyo, mali po kayo ng desisyon. Ang bababaw ninyo. Well, alam kong karapatan ninyo na bumoto. Pero, di ba? Kung kayo po ay totoong loyalista, isipin niyo po si PBBM na presidente po natin na sinisira ng kapatid niya si Amy. Kasi nga po inggit. Di ba? At especially ngayon mga kababayan, ako po nagulat po talaga ako dito. Kasi out of nowhere, biglang nag-trending po itong sinasabi nga nila, no, na tanim ni Amy Marcos na espiya sa loob po ng PNP. Okay. Actually, na-content na po ito ng ibang mga vlogger. Nakapost na rin po ito sa Facebook at meron din po sa Reddit. Ito to be clear. Ako po, hindi po ako 100% na naniniwala sa Reddit kasi nga po, kahit sino pwede naman po itong sumulat. Kahit sino pwede sumulat sa Reddit. Pero ang point natin dito, nung binabasa ko nga po itong post sa Reddit na yan, pakita ko sa inyo. And then medyo ni-research po natin, mukhang konektado lang. So, gusto kong malaman sa inyo kung sa tingin nyo ba naniniwala ba kayo dito. Okay? So, ang sabi dito, no? Ito Okay. The corrupt web of General Jose Melencio Tating Nartates Jr. sangkot daw sa weteng, perya, smuggling, dirty money, and political patronage. Yan. So, katabi niya si Amy Marcos. So, basahin muna natin and then hanapan natin ng ibang source itong mga sinabi dito sa Reddit. Bukod nga po sa Reddit din. So, sabi dito, basahin natin to Okay. General Melencio Tating Nartates Jr. now positioning himself for the post of chief of the PNP. So, mukhang may pangarap na maging PNP chief pag natapos nga po yung termino ni Marbil. Okay? So, tuta daw ni Amy to. Sabi dito, has built a career step in corruption, protection, rackets, illicit wealth, accumulation, and deep political entanglement. His record shows a pattern of exploiting every key posting for personal gain, including weteng, protection, smuggling, syndicates, illegal gambling, drug coding, and laundering dirty money into political campaigns. Okay, so actually mga kababayan medyo mabigat po itong allegation na to. Especially po dun po sa isang PNP na posible maging PNP chief. Di ba? So continue pa natin sabi dito,
as a regional director of PRO4A. So kalabarson ito, di ba? From 2022 to 2023, Nartates presided over the one of the largest vice protection empires ever seen in the region. He allowed illegal wetting operations to flourish in Batangas, Laguna, Cavite, Quezon, and Rizal, collecting an estimate 1.5 million per week. Di ba? Okay, in protection money, he likewise protected Peria gambling operations, earning an additional of 75,000 weekly. Okay, so meron pa siyang illegal cockfighting, illegal sabong, or larong lupa, Nedel G's Group, 400,000 pesos every 15 days. So actually mga kababayan, no, kung Reddit lang po yung pagbabasihan po natin, medyo, sige, entertaining. Yun nga lang mga kababayan, may itong balita, itong nakasulat sa Reddit, na balita din po ito sa People's Tonight. Yan, pakita ko sa inyo. Di ba tulad ng sinabi ko kanina, no, kung Reddit lang yan, well, magbabasa lang ako niyan for entertainment. Pero kapag meron na pong isang media o kahit tabloid pa yan, kasi media yan eh. So medyo mas mapapaisip pa ako lalo. 'Di ba? So ang sabi dito, no, okay, si Asurin nga kasama dito. Nartates, Inutil versus Vices sa Region 4A. So nagrereklamo ngayon itong mga basahin na lang natin mariing nagpahayag ng pagkadismaya ang mga opisyalis ng barangay, religious groups, Vice and Crime Crusaders sa Region 4A laban kanila National Police Director General Rodolfo Asurin at Region 4A Police Director Brigadier General Jose Melencio Nartates. So lumabas na naman po yung pangalan ni Nartates. Okay. Dahil sa paglobo ng operasyon ng paihi at mga illegal na sugal at naugat din ng napakadaming krimen sa rehiyon. Okay. Tanong nila, inutil na ba ang dalawang mataas na general ng PNP, Asurin at Nartates, dahil hindi nila mapahinto ang operasyon ng paihi ng krudo? Alam niyo paihi, mga kababayan, ito po yung ito po yung racket ng mga pahinante na doon po sa kumpanya nila or kahit po minsan po sa government vehicle, sisipsipin po nila yung gasolina tapos ibebenta. Yon. So actually bumibili ako niyan. So sabi dito, no, at na mga sugal na ugat din ng pagdami ng krimen sa rehiyon. No, sabi dito, okay. So meron pa sinasabi dito, no, na bukod sa paihi, may small town lottery, okay, konweteng, sakla, loteng, at iba pang illegal na uri ng bawal na pasugal. So ngayon, gusto ko pang malaman, no, dyan po sa Region 4A sa Calabarzon, noong 2022 ba hanggang 2023, totoo ba na lumaganap po yung sugal po dyan sa lugar ninyo? Alalahanin nyo lang, no, kasi ito mga kababayan, nagbabasa po tayo ngayon, hindi na po Reddit po ito, People's Tonight na po ito. Di ba? So ngayon, it's getting interesting, no? So nakita ko nga po yung mga content na ibang mga vlogger dito, mas lalo ako na-intriga doon po sa connection niya kay Amy Marcos. So continue pa natin, sige. So bukod nga po yun sa Reddit po na yan, may nakalagay pa yan dito eh. Saan ba yun? Ito. Sa bandang gitna, no? Sabi dito, while Provincial Director of Ilocos Norte, Police earlier, ito galing tong Reddit, okay, while Police Director of Ilocos Norte, Police earlier, from 2016 to 2019, Nartates orchestrated weekly payoff amounting 300,000 from wetting and 75,000 from Peria gambling operations. The collections were managed by Colonel Randy Benyat, so may mga pangalan pang binabanggit dito, and a large portion of these illicit funds was later funneled into a 10 million campaign contribution to Amy Marcos. Diba? This payoff secured for Nartates valuable political protection and fast-track his promotion within the PNP. Okay. So ngayon mga babayan, no, ngayon, nung 2016 to 2019, kumukuha pala at kumukubra pala ng pera daw, sabi sa Reddit, itong si Nartates, para po ibigay kay Amy Marcos
para po sa kampanya ni Amy Marcos para maging senador. At tandaan natin mga kababayan, from 2016 to 2019, governor po si Amy Marcos ng Ilocos Norte, kung saan din po naging provincial director din po ng Ilocos Norte si Nartates. Base rin po yan, ito ayun ang sabi sa Reddit. So nung tininan po natin yung biography ni Nartates, ito galing mismo sa website niya to Who is Brigadier General Nartates Jr. Na-post po ito noong 2023. So sabi dito, he was also designated as a comptroller of the Cordillera Police Regional Office before being transferred in 2016 to the Ilocos Norte Police Provincial Office where she served as Provincial Director. So, tumugma po doon yung sinabi ng Reddit at saka sinabi din po ng post sa mismong website nga po ni Nartates. Di ba? So ngayon, anong kapalit nito? Siyempre, ganun po ang politika, di ba? Palagi may kapalit yan. So ngayon, anong kapalit daw, sabi sa Reddit, nung pagbigay nga po ng pera ni Nartates kay Amy Marcos para sa kampanya na galing po sa pasugalan. So, ang kapalit pala nito is ma-promote agad-agad si Amy, si Nartates, ma-fast track. Diba? Ma-fast track yung promotion ni Nartates. And by the way, mga kababayan, biglang lumabas din po itong picture po na to. Sakto, nung senador po si Amy Marcos, congratulations. General Jose Melencio Nartates promoted to 1-star general. Kasama niya si Amy Marcos. Di ba? So, at least nakita na po natin yung connection kay Amy Marcos base po sa source bukod po sa Reddit. Di ba? So, ngayon, ito pa yung malupit. Ito yung pinakamalupit dito na nabasa ko So, at least settled na tayo doon na merong connection talaga si Amy tsaka si Nartates. Ewan ko lang kung mag-shota, ewan din na dati. Wala na akong pakialam doon, di ba? So, ngayon, ito malupit. Nabasa ko rin po ito sa Reddit ko rin ata nabasa to Sabi dito, Duterte Shadow Shield Lieutenant General Nartates feeding fuel to Senator Amy Marcos fire. Okay? So, sabi dito, okay. Okay, ito. Lieutenant General Jose Melencio Tating Nartates Jr., one senior police officer, now stand with the middle of very dangerous political fight. He very clever in using his position for survival and political things not easy for officer like him one. So sabi dito, from the many sources of intelligence community, Tating is the main channel giving very important secret information to Senator Amy Marcos. She's using this information in Senate hearing to attack, arrest of ex-President Digong. Okay. So ngayon sabi dito mga kababayan, itong si Nartates pala ang nagbibigay po ng information kay Amy Marcos dun po sa ginawa niyang Senate hearing sa Senado. So sabi ko naman, okay, so baka chismis na naman ito. Paano nangyari yun? Diba? Yun pala mga kababayan. No, base dito sa mismong sa mismong what they call this? Sa mismong promotion ni Nartates. No? Si Nartates pala yung number 2. Number 2 po, sa PNP. Ayun, may basahin nyo na lang. Hindi ko na isama sa slide ko dito. So, basahin nyo na lang dito. So, ibig sabihin nun mga kababayan, ngayon di ba si Marbil? Si Marbil, tapos ang kasunod pala nun, si Nartates. So, ano bang ibig sabihin nun mga kababayan? Siyempre, kung number 2 si Nartates, kasama po yan kung paano pinlano yung pag-aresto kay Digong. Natural po yun. Ganun po talaga yun. SOP po yun. Kasi kumbaga si Marbil nga po, yung isa sa mga nagmi-meeting o nakikipag-usap or sabihin na natin na nagpaplano, palagi niya kasama yung kanang kamay niya. Na ito na nga po si Nartates. At itong si Nartates mga kababayan na pinagkatiwalaan na nga kasi nga kasama ka sa meeting, sabi sa Reddit, siya pala yung nagchuchu ng ibang information
dun nga po sa Senate hearing regarding nga po kay pag-aresto kay Digong. So kaya kung mapapansin po natin, no, talagang may alam si Amy Marcos. Kung magsalita si Amy Marcos dun po sa hearing po sa Senado, akala mo nandun po siya sa meeting kung paano arestuin si Digong. O di ba? So ngayon, sabi ko, well, ganun pala siya. Kaya pala kinontent ito ng mga ibang mga kasama natin mga vlogger. Nakita ko na si Kume, nakita ko, di ba? Si Ballpoint Man, di ba? Tsaka si Mima ata na content din ata ni Mima to, no? So, tsaka trending po ito sa Facebook ngayon. So, ito nga po yung sinasabi nga nila. Sabi nila na tanim spy ni Amy Marcos sa loob ng PNP. And then siya rin po yung sinasabi nga rin na chumuchu kay Amy Marcos regarding nga po dito sa pag-aresto kay Digong. O, di ba? So, para sa akin, it's just worth talking about it, no? So, kayo po, naniniwala po ba kayo dito sa lumalabas nga po na bali-balita regarding nga po dito kay Nartates? Okay, so kung tanim spy ni Amy Marcos Makaban, yung pulis na yon, hindi rin po malayo. Hindi rin po malayo. Ito rin po ay isang kinukuhanan po ng information ni Bato at saka ni Bongo Makabayan. Kasi ang napapasunod natin, di ba si Bato at si Bongo, very confident sila kasi nga meron silang spy dyan sa loob Makabayan. Kaya nga itong si Bongo, itong si Bato hanggang ngayon, pasansa na po naglalakad Makabayan kasi nga naghintay lang po sila dito ng tip galing po dyan sa loob ng PNP na ito daw ay tanim spy ni Amy Marcos Makabayan. So talaga no, itong mga DDS, maraming mga koneksyon dyan sa gobyerno natin. Marami naman talaga kasi nga dating mga tauhan yan nila ni Digong Makabayan. Nandyan pa rin po sa PNP. Okay, so tungkol po doon, dahil po nabanggit natin, itong si Bongo, at saka ito pong si Bato Makabayan, pag-usapan natin mamaya, ito po, ang sinabi ni Maui Spencer. Ito pong si Princess Maui Makabayan. Kasi sabi niya, what if si Senator Bongo at Bato ay ipakulong sa ICC soon? Safe pa ba si BP Sara sa impeachment? That's why dapat imbestigahan ang dayaan sa halalan. O di ba nag-conclude na sila Makabayan na meron daw dayaan na nangyari sa eleksyon. So yan po ang kanilang isinisigaw ngayon ng mga DDS na dapat daw imbestigahan yung COMELEC, yung eleksyon. At saka mag-file daw sila ng complaint dito kay Garcia Makabayan. So dahil natatakot sila na hindi nakapasok o takot na takot talaga na hindi nakapasok yung Duterte Makabayan para maprotektahan nila itong si Sara Duterte. So what if mangyayari itong sinabi po ni Mau Spencer Makabayan na isang DDS, ipakulong sa ICC itong si Bongo at itong si Bato? So wala na, talaga pong lagapak itong si Sara Makabayan. So mamaya, pag-uusapan natin ito tungkol sa impeachment trial kay Sara Duterte Makabayan. Before that, syempre, pasalamatan mo natin. Ang nabigay sa atin ng super thanks, thank you so much kay Nuli Catalia, nabigay sa atin ng 50 pesos. And thank you so much also kay Shirley Fernandez, nabigay sa atin ng 15 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Moonflower, Rosemary Villadores, Adeluisa Taha from Riyadh. Nandyan rin po si Lula Liz Filipina Life from Charleston, South Carolina, USA. Hi to Imelda Lingasin, Noel Narcida, Marjon Pante. Hi to Lucana Nerpio, Maria Cristina Fernandez Manimbao. I-shoutout natin si Violita Ingracia, Grace Gruta, Becky Carriero, Shirley Risman from Cincinnati, Ohio, USA. Nandiyan rin po si CXDE, Barangay Rizal, Cananga, Leyte, Ormoc. Happy Tulip! Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies, and hi to Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa ating mga nakakagulat na mga balita, mga topics natin, ipapakita muna natin dito, siyempre, yung good news natin. At saka para malaman ho ng mga anti-Marcos, ng mga DDS, kung ano yung lakad ng ating presidente, kung anong tinatrabaho ng ating presidente, at kung ano na yung estado ng ating ekonomiya, kung ano yung mga programa ng ating gobyerno, at lalong-lalo na kung ano yung mga inisyatibong ginagawa ng mga ahensya ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang 2,000 pisong dagdag sa honoraria ng mga guro na nagserbisyo sa panahon ng eleksyon. Sa kabila ng init
pagod, puyat at kung minsan pa nga ay panganib. Pinili pa rin ni Teacher Glenna na magsilbi bilang Electoral Board Chairman na karang-halalan. Gusto kong maging bahagi ng eleksyon pagkat ito ay aking responsibilidad bilang isang Pilipino at gusto ko ay maging bahagi ng isang tapat na halalan. Muling binigyang pugay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro na walang takot na nagbantay at nagserbisyo sa panahon ng eleksyon. Bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo, iniutos si Pangulong Marcos na pataasin ang honoraria para sa mga guro at election workers na nagsilbi noong Hatolang Bayan 2025. Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang 2,000 pisong dagdag sa honorarium saan man rehiyon na nagsilbi ngayong eleksyon. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa maayos na pagsasagawa ng 2025 national and local elections. Ibig sabihin, magiging 12,000 pesos na ang honoraria para sa mga electoral board chairperson. 11,000 pesos naman para sa poll clerk at third member, habang 8,000 pesos naman para sa mga support staff. Laking pasasalamat natin pagkat ito po ay malaking bagay sa aming mga guro. Pero ito po ay hindi lamang sa pera, kahit 5,000, 10,000 or 20,000 pa yung ibigay. Hindi po dahil doon, kami pong mga guro ay nagsisilbi para po sa ating bayan. Batay sa 2025 General Appropriations Act, mayroong 7.4 billion pesos na pondo para sa higit 758,000 na poll workers sa bansa. Pwede nang mag-apply at makakuha ng trabaho sa gobyerno ang nasipagtapos ng K-12 Basic Education Program. Ayon sa Malacanang, kasunod ito ng pag-amyenda ng Civil Service Commission sa kwalifikasyon at standard ng mga nais mag-apply bilang kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng CSC Resolution Number 2500229, pasok na sa minimum requirement ng gobyerno ang mga nagsipagtapos ng grade 10 o junior high school at grade 12 o senior high school sa ilalim ng K-12 program. Kasama rin ang mga nakakumpleto ng technical vocational course at may TESDA National Certification Level Number 2. Maaari silang matanggap sa mga first level na pwesto sa mga tanggapan ng pamahalaan tulad ng clerical, custodial at sub-professional na posisyon. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSC, bukod sa educational requirement, kailangan pa ring tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience, at civil service eligibility. Pinaigting pa ng Department of Labor and Employment ang pagpapalakas ng kanilang mga programa sa paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Patuloy na tinututukan ng Department of Labor and Employment ang pagpapalakas sa kanilang mga programa na lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. Nakapaloob ito sa Trabaho para sa Bayan Plan 2025-2034 na bumabalangkas sa pagtugon sa mga isyong kinahaharap sa sektor ng paggawa. Kabilang dito ang pagtugon sa job skills mismatch, unemployment at underemployment. Sa panayam ng AFP Radio kay Dole OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr., sinabi niya na prioridad din ng ahensya ang pagbibigay ng kasanayan sa mga manggagawa, skills development, social protection mechanism at pagpapabuti ng labor market governance. Kaagapay ng Dole sa inisyatibong ito ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council na binubuo ng labor organizations, private sectors, informal sectors, vulnerable groups at concerned government agencies. So itong iba-ibang mga planong ginamit mula sa iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan ay pinagsama-sama natin at siniguro na maging harmonize yung kanilang yung pag-consolidate natin at saka natin nabuo ang tinatawag nating TPB, Trabaho para sa Bayan Plan. Kabilang sa mga industriyang prioridad ng Dole ang sektor ng agrikultura, food and manufacturing, construction, transportation, digital economy, financial services, turismo, health, housing, education, creative economy, blue economy at green economy.
Ipinunto rin ng ahensya ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga employer. Ito kasi ang nagbibigay sa kanila ng interventions na makatutulong sa pagpapabuti ng labor market ng bansa. Inaasahan natin na magkakaroon na tayo ng mas coordinated na labor market information system kung saan makikita kukuha natin agad yung impormasyon na may kinalaman sa labor demand at yung mga impormasyon na may kinalaman sa labor supply. Nariyan din ang patuloy na pagtulong at pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na malaki ang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinalakas pa ng Department of Health ang suporta sa mga barangay health worker maging ang pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit. Pinalakas pa ng Department of Health ang kanilang mga programa na mangangalaga sa kapakanan ng mga barangay health workers sa buong Pilipinas, kasabayan ng selebrasyon ng Health Workers Day. Kabilang narito ang pagsasagawa ng mga pagsasanay na magpapalakas pa sa kanilang kapasidad bilang mga kampyon ng kalusugan sa ating mga komunidad. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa bawat pamilyang Pilipino. Prepare na. So patututukan ko na magkaroon tayo ng more budget, Aleli, for local health system development. Kasi yun ang focus ng aking administrasyon. So magbibigay kami ng training pala sa inyo, sa mga PUROK leader, noong stop the bleed at saka first aid. Pinasalamatan at binigyang pugay naman ng Health Department ang hindi matatawarang pagsisikap, dedikasyon at natatanging kontribusyon ng mga health worker sa pagtataguyod ng isang malusog na pamayanan. Ilan sa pinagtutuunan ng pansin ng mga barangay health worker ang pagpapaigting ng bakunahan laban sa iba't ibang sakit, pagpapalakas ng information dissemination kaugnay sa maternal health and nutrition, road safety, water and sanitation hygiene, tuberculosis at HIV, at non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at cancer. Hindi kayo volunteer lang. Malaking parte kayo sa pag-implementa ng mga programa ng kalusugan. Malaking parte kayo to make sure lahat ng bawat mamamayan sa inyong mga purok at barangay ay healthy at malusog. Pero sa kabila ng mga pagsubok at limitasyon na kanilang kinahaharap, nangingibabaw pa rin sa kanilang puso ang paghahatid ng serbisyo publiko para sa bayan. Gaya na lang ni Nanay Elma na 10 taon ng barangay health worker. Iniisip ko na lang po yung community kasi kung wala po kami, yung community mapapabayaan po namin. Yun na lang po ang nasa isip ko, ang tumulong sa kapwa na walang kapalit. Siniguro naman ng kagawaran na handa silang sumuporta sa lahat ng pangangailangan ng mga barangay health workers sa buong Pilipinas. Sa kaugnay na balita, simula bukas makakabili na ng 20 pesos kada kilong bigas sa mas marami pang probinsya. Sabik nang makabili ng tig 20 pesos na bigas ang kusinerang si Gemma, biyuda at may 5 anak na binubuhay sa Barangay Santa Ana, Rizal. Ang matitipid niya kasi hindi lamang pandagdag sa kanilang budget, kundi katuparan din sa pangarap na makapag-aral ang kanyang mga anak. Pag wala kang 20, hindi ka makakabili ng kalahati dahil tag 50 po yung nabibili naming bigas ngayon. Kung matutupad po sa ngayon po yan, baka po siguro malaking tulong po yung 20 pesos na makakabili po kami ng malaking tulong po. At yung matitipid, saan niyo uli gagamitin, ma'am? Pambaon po ng mga anak ko, pangbili ng gamit, lalo ngayon magpapasukan. Ang magandang balita ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simula bukas, makabibili na ng 20 bigas meron na sa mas maraming probinsya sa labas ng Metro Manila. 32 kadiwa centers kasi ang nakatakdang magbenta ng 20 pesos na bigas sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal bukas. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing abot kaya ang presyo ng bilihin para sa mga consumer at maibsan ang kanilang gastusin. Makikita natin, ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. Patuloy naman ang pag-aalok ng 20 bigas meron na sa mga palengke, kadiwa at ilang tanggapan ng gobyerno sa NCR, gaya halimbawa sa DA Central Office, Parañaque, Valenzuela, Maynila, Malabon, Taguig, Mandaluyong, Pasay at Navotas, maging sa Visayas Region. Masaya ng lahat ng mga tao kasi nabawasan yung mga gastusin, diba? Buwaba na yung
bigas. Ang 20 bigas meron na higit na mas mura kaysa sa well-milled rice na mabibili sa halagang 40 hanggang 50 pesos sa mga palengke. Dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas, ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas. Samantala, 20 hanggang 30 sako ng bigas ang idineliver para sa paunang implementasyon ng 20 pesos kada kilong bigas sa Navotas. Alas 6 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga bumibili ng 20 bigas meron na program sa Navotas Agora Complex. Dati pa po kami pumipila, doon po kay Kampong 29, pumipila po kami. Kasi napakaganda po ng bigas sa 29. Maganda po siya isain. Maalsa ba? Maalsa po. Okay naman yun, natupad ni Pangulo yung pangako niya sa mga mahihirap. Marami pong mga bumibili talaga dito bumibili ng ating benteng bigas. So marami po rin nakausap natin at sila po ay lubos na nagpapasalamat of course sa ating pamahalaan, kay Presidente, dahil nga daw po yung kanyang pangako na benteng bigas ay meron na po silang nabibili. 25% broken ang bigas ng National Food Authority na ibinibenta ng 20 pesos kada kilo. 20 hanggang 30 sako ng bigas muna ang idinedeliver ng DA Food Terminal Incorporated na NFA Rice para sa paunang implementasyon ng 20 pesos na bigas. Bukod sa Visayas, 8 kadiwa ng Pangulo size ang magbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Metro Manila, 3 naman sa Bulacan at meron ding kadiwa ng Pangulo sa Oriental Mindoro. Nung bago po eleksyon, meron po mga naka-order na, sabi nga po sa Cebu, sa Southern Leyte, Siquijor, meron na po silang order nitong ating P20. Tiniyak naman ng DA na bagamat lumalawak na ang pagbebenta ng 20 pesos sa NFA rice, hindi naman ito maapektuhan ang supply ng buffer stock para sa mga kalamidad. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin na bumibili ang National Food Authority ng palay sa mga magsasaka. Posibleng tumaas pa sa mahigit 40 location na magbebenta ng 20 pesos sa bigas. Pinag-aaralan na rin ng DA kung paano may implement ng application na magsisilbing distribution at monitoring system ng bigas. Mas maganda sana kung meron silang talagang kumbaga isang ID na makikita natin o mamonitor natin yung kanilang pagbili ng ating bigas. Target ng DA na mapatupad na ito ngayong taon. Okay, so yan ha, klarong-klaro na yan DDS ha, na bumalik na po yung 20 pesos per kilo na bigas. Kasi mga kababayan ko, hinanap nila yan. Di ba may post kasi itong DDS Makabayan, si Pam yata yun ng Third Floor Studio. Ang pangalan ng kanyang Facebook account Makabayan, Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Hinanap nila, kumusta na Makabayan? Bakit daw hindi nakabalik? O ito, klarong-klaro na. Nag-start ito kahapon Makabayan. Klaro yan, nag-start kahapon. Bumalik po yung 20 pesos per kilo na bigas. At sana no, kung nanonood lang sa atin itong mga DDS Makabayan, alam na alam nila yung programa ng ating gobyerno. Kasi nga kung napapansin natin, magtanong kayo na isang DDS Makabayan, dyan sa inyo, magtanong kayo na isang DDS, tatanungin ninyo kung ano yung proyekto ng Marcos Admin, kung ano ang programa ng Marcos Admin, kung alam ba lang Makabayan. Di ba hindi nila alam? Wala daw Makabayan kasi tulog daw sa PBBM. Dito nga, meron nga akong kakilala itong Makabayan saka close relative ho namin. Kasi nga, bumisita ako doon. Before sa election Makabayan, bumisita ako doon. So, alam kasi niya na ako po ay isang Marcos vlogger, isang pro-admin vlogger Makabayan. Wala akong plano na pag-usapan yung tungkol sa politika Makabayan. Wala. Kundi kumain lang ho kami. Bigla siya nag-open tungkol kay PBBM kasi alam niya ako ay isang pro-admin vlogger Makabayan. Sabi niya, walang kwenta yan yung si Marcos kasi walang programa, walang proyekto. Ang kanya daw pinagyayabang ngayon, proyekto daw yan ni Digo Makabayan at wala daw mga inisyatibo or walang programang nakita ang mga tao dito sa Marcos Admin Makabayan. Wala daw kahit isa. Gunggong talaga eh. So dahil po siya ay relatives ko Makabayan, siyempre sinagot ko. Talagang sabi ko parang napakalabo yata. Imposible ang isang gobyerno na walang ginawa. Napaka-imposible ang isang presidenteng walang ginagawa. Imposible ho yan, te. Sabi ko sa kanya. Kaming dalawa nagsagutan talaga eh. Pero hanggang siya po ay nabulunan. Kasi nga pinakitaan ko siya ng mga ebidensya Makabayan. So dapat ganun tayo. Huwag tayong magpapapildi Makabayan. Huwag tayong mapaano yung mapaapak lang na kahit alam ho natin kung ano yung programa ng ating gobyerno, dapat isagot natin yan sa mga DDS. And don't forget, please i-like natin ating vlog Makabayan. At saka also,
i-share natin ating vlogs para kumalat itong video na to ng ang ating vlogs mga kabayan para malaman ito mga taong hindi mga well-informed at binulag po ng mga DDS vlogger mga kabayan. Okay? So anyways, before tayo magpatuloy, i-share natin. Nandiyan po si Tita Madel Tuyo, Felma Cabato, Lilian Lalyabe, Haitso Eleanor Mercado, nandiyan rin po si Rina Con, Luna Velio, nandiyan rin po si Yun Tai Kang, Haitso Rolly Casilang, Flaviana Abila, Jolly Requesto, Rose Guevara, Maximo Magdalena from London, Haitso Bebot Fernandez, Rico Malonzo, Loalhati Devel, and Haitso Rosalinda El Lopre. Okay, mga kababayan ko, ito pag-usapan na natin. Tungkol doon sa nalagas na House Prosecutor sa Kamara para dito po sa impeachment trial kay Sara Duterte. Diba na-mention ko na po, diba hindi po nanalo ito si Jel Bungalon, pati po yung si Achara Makabayan. So ito ang magiging epekto or ano ba? Ito ang ating magiging tanong. Ano ba ang magiging epekto sa pagkalagas ng dalawang makabayan? For more details, let's watch this. Magandang hapon, Rosalie. Ano ba ang magiging epekto ng pagkatalo ng dalawang House prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? O June, ibig sabihin yan, mababakante yung dalawang pwesto sa 11-member House Prosecution Panel. Itong dalawang kongresista na ito, meron na itong kaalaman sa inihaing articles of impeachment ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sila yung mga tumutok sa investigasyon na isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Hindi nakakuha ng sapat na boto ang dalawa sa 11-member House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para muling makaupo sa pwesto sa Kongreso. Ito ay kung pagbabatayan ng partial at unofficial results ng 2025 midterm elections. Partikular dito si Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na tinalo ni Tabaco Mayor Crisel Lagman sa pagkakongresista sa 1st District ng Albay. Gayun din si General Santos City Representative Loreto Atcharon na dinaig ni dating Congresswoman Sherlyn Banyas. Pero naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua makatutulong pa rin ang dalawang kongresista sa impeachment trial ni VP Sara. Sa akin pong paniniwala, because of their experience during the committee hearing, because of their knowledge, tingin ko magiging asset pa rin sila. They can help the prosecution team sa ibang paraan naman. Or they can be part of the private lawyers. Maaari ring mapalitan ang dalawang nabakanting posisyon sa House Prosecution Panel. Sakali rin anyang tanungin siya ng liderato ng Kamara kabilang sa kanyang maaaring irekomenda sina Akbayan Party List First Nominee Jose Manuel Shell Jokno at ML Party List First Nominee dating Senador Leila de Lima sa House Prosecution Panel. Mga kilalang abogado anya ang mga ito na nasubaybayan din ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng mga alegasyon laban kay VP Sara. Well, personally, malaking bagay po sila dahil sa kanilang mga experience when it comes to legal practice, talagang malaking bagay at malaking additional po yan sa House Prosecution Panel. Are you going to recommend them po sa House leadership? Kung tayo po itatanungin. Wala pang kumakausap sa akin. Now, in case that happens, in case kausapin ako tungkol dyan, what I can say now is I give it a serious thought and consideration. Kung ano man yung magiging gamit ko o magiging may role ako, I will always be open to that. Inaasahang magiging matinding hamon ang kaharapin ng House Prosecution Panel dahil ilan na sa mga kilalang kaalyado ni VP Sara ang nasa Senatorial Magic 12. Samantala, aminado rin si Congressman Chua na may epekto sa resulta ng eleksyon ang mga ginawang pagdinig ng Kamara laban sa Vice Presidente at sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, naninindigan itong malakas ang kanilang ebidensya kaugnay ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Hindi naman po natin na maiiwasan na talaga naman may mga sympathizer po ang pamilyang Duterte at malaking bagay din po yan na sa amin at malaking kabawasan din po yan sa boto na nakuha rin po namin.
Ang House prosecutors ang magtatanggol sa 7 alegasyon sa articles of impeachment na inihain ng Kamara sa Senado laban sa Vice Presidente. Yun samantala, ibinahagi naman ni dating Senador De Lima sa mga reporters dito sa House of Representatives na tinawagan siya ngayong hapon ni House Speaker Martin Romualdez para alukin na maging bahagi ng House Prosecution Panel at ayon sa dating senadora ay tinanggap niya ang alok na ito. Naglabas na rin ng pahayag ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez para i-welcome ang inclusion sa House Prosecution Panel hindi lang dating Senadora Leila De Lima kundi maging ang human rights defender na si Attorney Shell Jong. Okay, so yan ang ibig kong sabihin na kaabang-abang at very exciting itong magiging impeachment trial kay Sara Duterte. Tingnan nyo, kumpirmado makabayan na tinanggap na po ni former Senator Leila De Lima at sa Attorney Shell Jokno yung offer ni Speaker Martin Romualdez. Kabilang na ho dito sa House Prosecution Panel ng Kamara para dito sa impeachment trial kay Sara Duterte makabayan. O di ba? Lintik lang ang walang ganti according kay Senator Leila De Lima. Maganda ka na lang, Sara Duterte. Lintik lang ang walang ganti. Okay? So anyways, shoutout natin. Nandyan po si Evelyn Garcia, Sergio Calma, Annalyn Biden. Nandyan po si Christian Salayon, Haitsu Maria Kuyama, Moneth Borromeo, Victoria Luisaga, Josephine Gallego. Shoutout natin si Martel T, Tony De Los Reyes, Sports Shinobi from South Korea, Angelita Hulsanger, Merly Gongon, and Haitsu Ashen. Okay, so makabayan ko, ipapakita ko sa inyo itong ginawa na survey ng DDS makabayan, ng DDS. Meron siyang ginawa na survey tungkol dito kay Marcoleta. Kasi nga 'di ba si Marcoleta makabayan, ika number 6 ho siya sa mga senators na nanalo. Ika number 6 kasi meron siyang 14 million na boto makabayan. Ngayon, ginawan ho yan ng survey ng isang DDS kung kilala ba nila itong si Marcoleta. Ito ang sagot ng mga netizen makabayan. For more details, let's watch this. Si Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbong senador. So, let's go. Boss, pwede mag-survey? Kilala niyo ba siya? Hindi. Hindi. Hindi niyo kilala? Salamat. Ma'am, kilala niyo ba siya? Hindi. Okay, thank you. Kasi ako taga dito. Kayo, sir, kilala niyo ba? Hindi. Hindi niyo kilala. Thank you. Salamat. Sir, pwede mag-survey? Ma'am, okay lang ma'am mag-survey. Kilala niyo po ba siya? Hindi po. Hindi. Ayan, thank you. Ma'am, okay lang ma'am mag-survey. Kilala niyo po? Hindi. Sir, okay lang mag-survey? Boss, okay lang mag-survey? Kilala niyo ba siya? Hindi. Hindi. Kilala. Hindi mo kilala? Okay. Thank you. Salamat. Hindi kilala ni sir. Sir, okay lang mag-survey? Kilala niyo ba siya? Alin, Bongbong Marcos to? Hindi, si Bongbong Marcos. Hindi. Hindi. Ay, kala ko siya yun. Congressman yan, congressman. Sino siya? Hindi ko kilala. Hindi kilala. Ayun, thank you. Yung survey, kilala nyo ba? Hindi. Ma'am, okay lang mag-survey. Kilala nyo po ba siya? Si Abalos. Hindi. Parang Congressman. Sa sa Congress. Hindi nyo kilala? Hindi. Kayo, ma'am? Kasi Abalos eh. Hindi. Hindi kilala nila, ma'am. Ayan, thank you. Salamat po. Sir, kilala nyo ba siya? Marcoleta po. Marcoleta. Hindi po eh. Hindi.
Ayun, hindi. Thank you, sir. Sino daw yun? Sino daw yan? Si Marcoleta. Oo. Ano tinatak niya? Senador. Hi, Mr. Dante. Tumatakbo siyang senador. Pasok ba siya sa Magic 12 nyo? Pasok! Pasok siya. Oh, yes. Kilala na namin yan pag nandiyan na kami sa botohan. Ayun. Yan namin makikita na yan. Ayun, sige po. Thank you. Salamat po. Alam mo rin, gago. Survey lang. Kilala ko sa mukha pero nakalimutan ko na. Ayun, si Kong Dante Marcoleta. Oo, si Marcolita. Ayun, tumatakbo siyang senador. Pasok ba siya sa Magic 12 nyo? Oo naman. Bakit po? Basta na ano ko na yan. Sige po, thank you. Kayo, ma'am? Hindi nyo kilala? Thank you. Salamat po. Sir, kilala nyo ba siya? Tumatakbong senador. Si ano, nakalimutan ko naman. Si Rodante Marcoleta. Ayun, oo. Ayun. Tumatakbo siyang senador ngayong darating na halalan. Pasok ba siya sa Magic 12 nyo? Sa akin, pasok yan. Ayun. Bakit po? Bakit pasok? Gusto ko siya. Gusto niyo siya? Ayun. Sige sir, thank you. Salamat. Sir, okay lang survey. Kilala nyo ba siya? Kilala nyo? Sino yan? Hindi ko kilala yan eh. Nasa Congress, tatakbong senador. Tatakbong senador yan. Sino yan? Si Kong Dante Marcoleta. Hindi ko kilala eh. Hindi kilala ni sir. Ayan, thank you. Kayo ma'am, kilala nyo? Hindi kilala. Ayan, thank you. Si Rodante Marcoleta. Si Chavit ba to? Hindi, si Marcoleta. Marcoleta. Ayun, tumatakbo kasi siyang senador. Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala? Ayan, thank you. Thank you. O, tingnan nyo, marami ang hindi dito nakakilala kay Marcoleta Makabayan. Tapos sabi pa nga ng isang netizen, si Abalos daw. Tapos meron nabanggit na si PBM daw, Marcos Makabayan. Pero yung mga tinanong nila, hindi nila kilala itong si Marcoleta. Kaya nga maraming nagtatanong Makabayan, paano daw nakapasok ito si Marcoleta? Top 6 sa nanalong senators dito sa eleksyon natin mga kababayan. Maraming hindi nakilala sa kanya, di ba? So anyways mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo at mga topics ng araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para matulungan natin po ating mga kababayan na hindi mga well-informed at binulag na mga DDS vlogger at para makita nila ang mga totoong mga balita. Okay? So please like and share. Okay? So i-shoutout natin. Nandyan po si Moneth Doclorero, Milagros Banes, Frank L. Esquilon from Car, Baguio City. Hi to John Luigi Nino Coliano, Margie Yadao, Jimmy Piyuan, Carmen Robertson, Gorgunya Angala. Hi to Ivy Alfonso, Roro Siquera, Hernandez Gacias Jules. Nandiyan rin po si Yes De Leon, Jeco Jerry Cabreros, Elmer Pinaranda, Datuwali Third Sticker. Nandiyan rin po si Eb Chu, Juliet Sunakawa, Aliyah Givone, Apple Nash, Rebecca Valen, Nonski Pasamonte, Brian Rusian, Eloisa Villanueva. Nandiyan rin po si Maria Soriano, Zenaida Anulacion from Israel. Hi to Sally Ramos Katunggal, Lani Enriquez, Nida Ishihama, Shine Avenue or Shine Ave, Evelyn Ortizo, Abraham Yanez, Berth Bakod Cabalsa. Nandiyan rin po kasama natin si Testa Maliwan, Milagros Banes, Merna Borromeo, Bong Yu, Alicia Lik, Annabel Hoso, Nida Ichhaka, Sunya Asigawa, Helda Baldobino Pita, Rowena Bermudez, Josie Buhay, and hi to Charlita Belyapana. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon,
Nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos, na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idinalangin namin sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM, sa puso ng bayan.